Dalawang sikat na blue fragrances, Dior Sauvage Eau de Toilette at Versace Dylan Blue. I-judge natin. Kamusta mga brad? It's me Eric. Welcome back sa Pocket Sense PH kung saan gumagawa tayo ng mga honest reviews tungkol sa mga pabango. At sa video nga na to, papag-match up natin Dior Sauvage tsaka Versace Dylan Blue. Alam ko may video na tayo dito sa channel na pinagkumpara natin itong dalawa. Pero for the purpose of may tournament nga, diba? Tsaka na street battle na rin kasi to eh. So feeling ko mas may additional inputs kung uulitin natin. Tsaka mas masaya, diba, kung pag-usapan natin ulit. So anyway, gagamitin ulit natin yung 5 criteria: scent profile, performance, versatility, complement factor, tsaka presyo. Kung hindi ka familiar dun sa mga terminologies, may video dito sa channel na bahagya tinalakay yung mga pang newbies na terminologies. So check nyo na lang. Simulan na natin. So criteria number 1, scent profile. Dior Sauvage, clean, fresh, may pagkaragad, may parang ang aggressive, ganun, parang ang angas, lalaking lalaki na malinis yung amoy pero at the same time may pagkaragad, may roughness. Si Dylan Blue para sa akin, lalaking lalaki din pero siya yung good boy. Si Dior Sauvage kasi parang bad boy eh. So pareho silang clean and fresh yung gini-give off na vibe, pero somehow pareho yung tinatahak nila pero biglang nag-iba ng konti yung direction. Siguro ganito yung mas madali ko talagang pag-explain. Si Dylan Blue for me is yung mas pang good boy. Si Dior Sauvage is yung mas pang bad boy, mas pang maangas. So for the scent profile, parehong mabango eh, parehong okay eh. Again, kung ano man yung result nung dating ginawa kong ganitong video, hindi ko na kasi pinanood yun ulit. So may mga perception na pwede magbago. At dito sa unang criteria, parang gusto kong bigyan na muna ng tabla. Kasi pareho sila mabango, pareho ko silang ginagamit. Although may bias ako, personal bias ko is yung Dior Sauvage. Pero ngayon, iniisip ko maigi yung scent, in terms of scent profile, may konting difference lang pala, no? May sweetness si Dylan Blue kung in comparison with Dior Sauvage. Si Dior Sauvage, pwede ko sabihin linear eh. Kung ano yung amoy nung umpisa, halos ganun pa rin yung amoy niya sa dulo. Amoy fresh out of the shower, pareho sila. Pero si Dylan Blue may konting tamis from middle hanggang mag-dry down. Sige, bigyan ko na lang muna ng tig 1 point. 1 point for Dior Sauvage, 1 point for Dylan Blue. Okay, criteria number 2, performance. Unahin ko na si Dior Sauvage. Si Dior Sauvage, kilala talaga na malakas mag-project. Kilala na naglalast talaga na matagal. At nag-iwan siya ng sillage na inviting. Yung lilingunin din eh. Ang lakas kasi talaga ng dating at lalaking lalaki. So, siguro i-add ko na lang din, no? Yung sillage na naiiwan or yung mismong amoy na nakukuha ng mga tao sa paligid, ma-appreciate na mga babae kasi parang ang lalaking lalaki talaga ng dating. In terms of longevity, para sa akin mas matagal or mas mahaba yung longevity ni Dior Sauvage kumpara kay Dylan Blue. Hindi long lasting si Dylan Blue, naglalast din siya. I mean, for a freshie, ang ganda ng longevity niya. In terms of projection, okay din naman. Pati nga si Edge okay din eh. Kaya lang kapag pinaglaban mo talaga si Sauvage at si Dylan Blue, pansinin, mas maganda yung performance ni Sauvage. Ikwento ko lang ulit, nakwento ko na to sa ibang video, pero may experience ako sa Dylan Blue before. Kumain kami sa Pampanga, Aling Lusing, sisig, indoor. O, alam mo naman sisig, di mo kumakapit sa damit yung amoy. Na-amaze lang ako na after nung lunch, naamoy ko pa rin si Dylan Blue. Pero, syempre, as expected, wala na, ano na siya, mahina na. Pero na-amaze lang ako kasi parang expected mo nun, maamoy mo na lang yung mga pagkain, lalo na sisig. Pero para ma-withstand niya yun, na-amaze ako na hindi ko in-expect. So, parang ano yun, testament yun na okay talaga in terms of performance si Dylan Blue. Pero nga, magkalaban kasi sila ngayon ni Dior Sauvage, so lamang na lamang si Dior Sauvage in terms of performance eh.
So 1 point para sa criteria number 2, performance kay Dior Sauvage. Criteria number 3, versatility. Parehong versatile, may konting difference lang talaga sa amoy. Tapos na-mention ko na to before din. Para sa akin, si Dylan Blue is bagay sa mas bata. Si Dior Sauvage parang kuya ni Dylan Blue. Ganon yung pagtingin ko. So, pwede pang kahit anong araw, pwede pang daily, pwede pang formal, pwede pang casual. Tsaka bagay pareho sa weather ng Pilipinas. Kaya solid Ingay na naman ng pusa ako. So, siguro for now, may factor na rin kasi yung naging street battle Yung kumbaga yung mga feedback ng mga in-approach natin. Tinitake into consideration ko na lang din kung paano sila mag-isip. Kasi sila yung nandun sa ground Sila yung araw-araw na nagko-commute ganyan. So, parang gusto kong i-factor in talaga yun. So, in terms of versatility, bigyan natin ng 1 point pareho. 1 point Dior Sauvage, 1 point Dylan Blue. So, tabla sila. Criteria number 4, complement factor. Siguro, personal bias ko kasi si Dior Sauvage o The Toilet pa. Pareho ko silang ginagamit. Pareho ko silang gusto. Pero kung papipiliin talaga ako ng isa, doon ako kay Sauvage. Okay na alternative for me si Dylan Blue. Pero kung parehong meron, piliin ko si Dior Sauvage. Okay, going back, in terms of compliments, kung sa numbers alone, lamang talaga sa akin si Dior Sauvage. Kung i-factor in ko ngayon yung mga nakausap ko sa kalsada, mahabol si Dylan Blue Pero hindi, sige, ako yung masusunod ngayon dito in terms of compliment factor. 1 point for Dior Sauvage. Hindi ko na nabibilang Sige, tapusin muna natin. Number 5, criteria number 5, price. So, dito naman, obvious din yung difference Mas mahal si Dior Sauvage. In terms of price na 100 ml, si Dior Sauvage mga 6 plus, 6.5. Depende kasi kung saan ka bumibili. Kung sa mall, mas mahal pa. Si Dylan Blue, less than 4K, hindi ako nagkakamali. Oo nga pala, hindi ako makapag-mention ng presyo na masyado mababa. Kasi nga, baka mamaya magkaroon tayo ng misunderstanding. I mean, baka dinig kayo na mababang presyo, tapos makabili kayo sa maling seller. Marami kasi nagbebenta ng peke lalo yung ganito, mga designer. So, yun. Anyway, mas mura si Dylan Blue. So, dun sa criteria number 5, 1 point for Dylan Blue. Ano yung score? So, yung resulta nung match-up, 4 points para kay Dior Sauvage, 3 points para kay Dylan Blue. Ulitin ko lang, itong ganitong ginagawa ko is based sa opinion ko, gamit yung 5 criteria. So, maaring mag-iba tayo ng opinion. Lagay mo na lang sa comment section. Ginagawa ko to para dun sa tournament na i-upload natin. So, anyway, sana magustuhan nyo. May iba pang kasunod na videos. Maraming salamat.